Patas ang pagdinig. Ganito inilarawan ng Malacanang ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Biyernes ng hapon sa Netherlands o alas 9 ng gabi oras dito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na ipinakita sa appearance hearing na kinikilala ang karapatang pantao ni Duterte. Nahaharap ang dating Pangulo sa crimes against humanity at pagpatay. Taliwas sa mga alegasyon ng kampo ni Duterte. Dagdag ni Castro, hindi ipinagpaliban ang pagharap ni Duterte sa korte dahil hindi pa iyon ang panahon para himayin ang mga ebidensya at ipresenta ang kanilang ebidensya. Giit niya, siniguro ng ICC na nasa mabuting kalagayan ang dating Pangulo. Pinatingnan sa doktor at hindi na inobligang humarap ng personal kung hindi via video link na lamang. Pero dismayado ang abogadong si Harry Roque na dating tagapagsalita ng dating Pangulo. Binatikos niya ang 2 araw na pagkaantala ng pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama. Hindi niya ito katanggap-tanggap lalo na tinitingnan ng ICC bilang modelo ng international justice. Dagdag ni Roque, dismayado rin ang kampo ng dating Pangulo na hindi kinatigan ng korte ang pagkwestiyon nila sa umano'y iligal na pagdala kay Duterte sa the Netherlands. Pero kinontra ito ni Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Malian niyang sabihing ito'y kidnapping dahil may legal na basehan ang inilabas na warrant of arrest. Hindi ho naman na inabdak o kinidnap ang dating Pangulo. Meron ho ng mga valid warrant of arrest at nasa poder naman at diskresyon ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas na makipag-cooperate sa Interpol o kaya sa ICC. So may basehan naman. So very inaccurate naman yung kanyang sinabi. Kaya hindi rin siya binigyan ng masyadong pansin o konsiderasyon ng hukuman. Ipinaliwanag naman ni Attorney Gilbert Andres, Executive Director ng Center for International Law, sinunod lamang ng ICC ang nakasaad na mga karapatan ng isang suspect sa ilalim ng Rome Statute at nilinaw na ang pakay lang sa first appearance ay kumpirmahin ang pagkakakilanlan nila. Yun yung kagandahan po ng International Criminal Justice System. Talagang binibigyan po ng due process ang isa pong suspect. At linawin ko lang po, suspect ang pagkasabi ko kasi technical term po yan. Pagtapos na po yung confirmation of charges sa September 23 at na-confirm na nga ang charges, yun na nga magiging na siya, defendant. Samantala, sinabi ng isa sa mga nagsampa ng kaso laban sa dating Pangulo na hindi pa sila ipinatatawag ng korte para pumunta sa Hague. Ang importante dyan ay yung mga witnesses at yung mga miyembro ng DDS mismo o yung Davao Death Squad ang napaka-importante. Pero kung ipapatawag ko kami, mapupunta po kami. Sinabi naman ng Human Rights Watch na hindi maiiwasang maikumpara ang pagtrato sa dating Pangulo sa mga naging pagtrato sa mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Hindi naman natin sinasantabi yung mga ganyang mga aligasyon. Kaya lang, tingnan natin yung mas malawak na picture dito. Ayokong ikumpara yung pagtrato kay dating Pangulong Duterte dun sa pagtrato niya sa libo-libo mga pinatay niya. Pero mahihirapan kang hindi ikumpara talaga. Sa September 23, itinakda ang confirmation of charges sa kasong crimes against humanity sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Katrina Domingo, ABS-CBN News.